It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I used to know. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what tell me when I'm in the spot. Hello, good morning mga katiits natin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At muli na naman tayo sa pagbibideo ngayong araw na to. At mayroon pala tayong pupuntahan mga katiits. Is sinabi sa atin na mayroon daw ditong bundok at may malaking bato. At saka may mga butas. Titingnan natin mga katiits kung ano ba ang nandyan sa butas na yan. Kung ano ba ang makikita nating mga sign. Kasama ko para yung isang kumpare ko, magiging tour guide natin sa pupuntahan natin ngayon. Mga katiits, shout out pala ako dyan sa kay Golden Boy, sa kay Surigao Sun. Shout out sa iyo idol Golden Boy, isa lang po yan yung may-ari ng account na yan. Shout out sa inyo mga idol, talagang idol ko po kayo lahat ng mga treasure hunting natin ng mga kaibigan na yan. Huwag lang kayong sumuko, fight to fight pa rin, kasi ang sumusuko ay hindi nagwawagi. Ngayon pala mga katiits is malapit na tayo sa area. Ay titingnan natin yung sinasabi ng kumpare ko na sign, kung ano ba talaga yun. At ngayon dinadaanan pala namin mga katiits is Pispan. Yung bundok yung pupuntahan namin pala, napapalibutan ng Pispan yan mga katiits. Isa siyang parang bundok, nag-iisang bundok lang siya dito, kasi sa palibot niya kasi puro kapatagan ang nasa palibot niya, puro patag siya, nag-iisa lang siyang pinakabundok na maliit. Ngayon mga katiits is malapit na tayo, ito na pala tayo sa area. Ayan, tingnan natin ng mabuti. Ito diyan mga patag na yan dinadaanan namin. Nandun sa unahan na yun, yung binibidyo ko is may bundok diyan na maliit. Yan, may mga bata din pala dito mga katiits, is nangangahoy sila para panggatong. At nandito rin pala yung ate ko at saka yung anak ko at saka yung bayaw ko, nandito rin pala sila nangahoy. Diyan sa binibidyohan ko na yun mga katiits, diyan tayo pupunta, yung banda na yan. Ito pala yung mga ate ko at saka yung yung anak ko, ito yung nakaputi, anak ko yan. Yung isa bayaw ko, ayun nakaupo kanina. Ayan mga katiits, pupuntahan natin. Kaya ang sabi sa akin is itong langka na to is matagal na talaga, hindi po siya lumalaki. At sa tabi ng puno ng langka is may malaking bato. Nandyan daw yung bato na may butas na parang binarina. Titingnan lang natin at susubukan natin i-detect kung mayroon talaga. Pero bago tayo mag-detect is titingnan natin yung area, titingnan natin kung ano talaga yung sabi na sign. Subukan natin siya i-decode kung kaya ba natin, kasi ngayon lang din kasi ako nakatagpo nitong barina na sinasabi nila, parang binarina daw. Ayan, ngayon mga katiits, nilinisan muna natin bago tayo papasok dyan sa kwan. Ito na pala yung puno ng langka mga katiits. Hindi daw ito lumalaki, ganito lang talaga siya kalaki. Matagal na talaga ito, mula pa nung tiyempo hapon ito, nung langka na to.
may nakapagsabing isang matanda na sobrang tagal na talaga itong langka na to. Ito na pala yung bato na sinasabi ko mga katiits. Ayan, tingnan nyo ng mabuti. At saka yung puno ng langka is may mga butas. At talagang hindi tao ang gumawa niyan. Ayan, mga butas na yan. Ayan. Ngayon mga katiits, dito pa pala sa kabila is mayroon pang butas. Ayan, 3 piraso palang butas niyan mga katiits. Ayan. Ngayon, titingnan natin yung bato. Ito pala yung bato mga katiits na may butas. Ito. Ayan. Totoo nga may butas siya. At saka may mga parang sininsila na mga katiits. Parang mayroon sigurong pumunta dito. At pinagbibiak-biak na siguro. Ayan mga katiits, tinusok ko. Halos mag-iisang feet yung butas na tinusok natin. Ngayon, dito rin sa kabila is mayroon din butas. Talagang bilog na bilog siya. Ngayon naman isang paliwanag ko dyan, kasi sa akin lang is ibig sabihin talaga niyan, ang sa likod na yan is mayroong tunnel. Ang nasa likod ng bato na yan or malapit lang nasa gilid, kasi wala naman tayong nakitang ibang sign na nagtuturo kung saan yung ibig sabihin niya. Pero talagang tunnel talaga siya mga katiits. Kung ano man niyo dyan, ayan, maki-comment lang ako kung tunnel ba talaga ito yung pinakita ko sa inyo sa video. Pero sa akin lang mga katiits, talagang tunnel talaga siya. 100% may tunnel talaga siya. Kasi dito sa itaas nung panahon, siguro nasa 5 taon o 6 na taon pa lang ako, pumupunta kami dito sa itaas, is mayroong butas dyan mga katiits. Ang malalim talaga siya. Ngayon ko lang ito siya naalala, kaya nagpasama ako sa kumpare ko at yun nga, sinamahan niya ako kasi tiningnan ko lang. Ayun mga katiits, gagamitan natin ng dowsing rod. Subukan natin yung gamit natin ng dowsing rod, kasi ito yung ginagamit din namin doon sa kabilang butas namin. Ginamit ko rin ito ng dowsing rod na to. Ito rin yung ginamit ko na pang detect doon. Tapos dinitik namin ng scanner. Pagkatapos ko i-detect ng dowsing rod, yan nga, tumuro din naman. At sa ngayon hindi nga kami nakapag-operate kasi medyo umuulan, maraming tubig doon, kasi nasa ulo ng sapa kasi yun Kaya yun mga katiits, malayo ang tinuturo ng dowsing rods natin. Ayan. At kinumpas ko rin pala ito mga katiits. Ginamitan ko muna ng kumpas bago ako gamit ng dowsing rod. Ngayon mga katiits, papunta sa likod ng bato yung yung tinuturo ng dowsing rod. Sinabi ko nga dun sa kumpare ko mga katiits, is ito ay malaking halaga, kasi isang tunnel bihira naman naglalagay ng maliit, di ba mga katiits? Kaya ito, yan, talagang tinuturo yung yun, parang sa likod siya tumuturo. Yung dancing rod na ginagamit ko.
Yan, susubukan din natin. Meron pa kami isang detector dyan na dinala, baka sakali meron tayong makuha na kahit maliit lang. Kaya subukan natin i-detect din para sa na, kasi ito yung detector na dala namin mga katits is pang 1 meter lang, hindi talaga siya pang laliman. Pero yung dosing namin is talagang ginagamit na namin talaga ito sa pag locate na para makahanap siya ng kung saan mayroong hole or butas na kaya niyang kuanin yung sa Bisaya pa kuanin yung i-locate kung mayroon talagang butas. Ayan mga katits, nag-assemble ako ng isang yung detector natin. Saka ito palang ginagamit namin is pang 1 meter lang ito. Baka mayroon tayong makuha na maliit lang at makabili din tayo ng pakilo-kilong bigas kung sakali. Ayan mga katits, naayos ko pa yung natin. Ayan mga katits, ayan, sinubukan ko na pag detect. Ayan, dito sa puno nidetect ko, baka mayroon tayong makuha or kahit mga maliit lang, baka mayroon nakasiksik na maliit, pero parang nakuha na siguro kasi parang yung itong bato na to is marami na siyang sugat na parang sininsil na talaga ng mga tao, or hindi ko lang alam kasi matagal din kasi ako mga katits nawala dito sa amin sa Masbate. Kaya ngayon ko lang naalala itong bundok na to. Ang sabi ng kumpare ko dyan sa taas is yung butas dyan wala na daw, natakpan na talaga. Yung butas na yun mga katits is malalim, maabot siguro ng nasa 40 feet ang lalim ng butas. Yun na nga, ayan nga mga katits, ayan, panay pa rin tayo ng detect. Doon nga sa sinasabi ko sa inyong butas mga katits is talagang mabibigla ka kung anong kalalim noon nung panahon na yun. Hindi namin alam kung ano yun. Ngayon nasa edad na tayo is ayan nga, mayroon din tayong mga sabing mayroon tayong mga knowledge na parang sa treasure, pero hindi pa talaga kami nakapag recover talaga sa totoo lang mga katits. Ito is binabahagi ko lang sa inyo kung ano ang nakikita namin na mga sign para kung sakali man mayroon palang mga taong makakatulong sa amin at ma-advisean kami ng maganda, baka sakali makuha natin. Ayan mga katits, pupunta tayo doon sa taas mamaya maya kasi titingnan natin at saka ilulukit din natin doon ng dosing rod yung itaas. Ayan mga katits, maraming salamat pala sa mga sumusubaybay sa channel ko, sa YouTube channel ko, at sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang at paki-pindot yung bell. Huwag kalimutan mag-like and share
para mas marami pang makapanood ng mga video natin mga katits. At salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo na sa kay Golden Boy, sa lahat ng tulong niya, at saka sa Surigao Sun. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Pat shout out din pala ako dyan sa Cebu, sa kay Jacob Travel TV, at sa iba pang mga nagbablog dyan sa Cebu. Maraming salamat sa lahat ng support na ginagawa niyo sa channel ko. Shout out sa inyong lahat mga taga Cebu. Ayan na nga mga katits, wala tayong nahagilap. Ayan. Yung butas na talaga yun mga katits is tunnel talaga yun. 100% talaga tunnel. Pero nandito doon siya nagpo-point sa likod. Ang ibig sabihin nasa likod yung tunnel or bunganga ng tunnel. Nasa likod niya ng bato. Magsusukat ka ng 12 meters galing dyan sa bato papunta doon sa bunganga. Nandun yung bunganga niya sa 12 meters simula dyan sa bato. Ayan talaga mga katits. Ayan, pupunta na tayo dun sa taas para mag-locate. Huwag din kalimutan mag-like and share sa YouTube channel ko. Subscribe na lang sa channel ko, huwag nyo kakalimutan. Puntahan namin yung bunganga mga ka-hunter. May susubukan kaming ililocate dito. Yung hinukaya namin noon dito, subukan namin ilocate ulit, baka mayroon masagap. Ayan pala mga tits, mayroon pa tayo nilolocate dito sa kabila kasi mayroon na sila ditong hukay. Ayan, atin din subukan ng pandetek natin na detector. Ayan is wala naman kaming nasasagap mga katits. Ayan. Talagang mga katits, yung pressure talagang paswertihan lang. Hindi naman talaga sabi na agad-agad makukuha mo yung hinahanap mo. Kailangan mo talagang magpagod din at saka magpatulo ng pawis para makamtan mo rin yung hinahanap mo. Hindi sa lahat ng treasure is madaling kunin. Katulad nitong pinuntahan namin is tunnel. Di namin alam kung papayag ba yung may-ari kasi hindi pa namin napuntahan yung may-ari. At saka yung may-ari pala dito mga katis is kuwan talaga, is mayaman talaga siya. Kaya hindi namin alam kung papayag yung may-ari dito sa kunin namin kakao. Pag nagkita kami, kakausapin namin yung may-ari kung papayag siya.
Ayun mga katits, papunta na kami sa taas. Masyado lang madamo mga katits. Kasi ito dito is puro kugon ito sa nataas. Sa taas mga katits. Ayun. Ito pala yung bundok na inaakyat namin is napapalibutan nito ng mga pispan. Yung kabila na yan puro pispan. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung pispan. Talagang ang lapad ng pispan na yan. Tapos ang kabila naman ilog. Ang kabila naman is palayan, yung kapatagan. Ayun mo yung patag na yun doon. Yun ang patag na sinasabi ko. Nandito na kami sa taas mga katits. Subukan din natin ilocate ng dowsing rod natin dyan. Kung anong kuha natin dyan. Kung anong masasagap natin. Yung kahoy na pala yan mga katits is malaki na yan. Matagal na yan. Halos 3 tao ang makahawak. 3 tao ang kalaki. Maghawak kamay. Paikot. Ayan mga katits. Ayan puro pispan. Ayan o, mga pispan yan nasa likod ng bundok na yan. May mga pispan. Ayan. Puro pispan yan mga katits. Ayan. Ayan mga tits, at subukan na natin ilocate yung gamitan natin ng dowsing rod. Baka meron tayong mahagilap at kung anong tinuturo ng dowsing rod doon sa baba, baka dito sa gitna siya. Kasi dito tumuturo yung dowsing rod natin, dito tumuturo sa taas. Kanina nasa baba tayo, doon tayo sa bato, is dito tumuturo sa taas. Itong dowsing rod pala natin mga katits, mayroon itong laman, may bala ito, mayroon gold na 24 carats. Talagang gold talaga siya na luto na nilagay namin. At saka dito sa kabila is mayroon din bala. Nabalahan na yan siya mga katits. Ayan, sinusubukan ko ilocate. Ayan mga katits. Parang hindi mo lang siya gumagalaw. Ayan, tingnan natin dito sa kabila. Kasi mga katits, talagang 100% talaga yung dowsing rod. Ayun, tumuro na siya. Nandito sa gitna siguro. Ayan, dito tayo tayo dito sa east. Ang tinayuan ko pala kanina mga katits is north. Ayan, dito tayo sa east. Ayun, tumuro pa rin. Dito naman tayo sa west.
Dito pala yung yung nagilap natin. Yan, subukan natin dito sa south. Tatayo tayo dito sa south. Pasensya na kayo mga katits, hindi binibidyo ng videographer ko yung pag didetect natin ng dowsing rods, kasi yung videographer natin is bago lang na kasama natin, hindi pa siya talaga marunong mag video. Yan, inikutan na natin pag detect niyan mga katits. Nandito talaga sa gitna. Yan mga katits, hanggang dito lang muna tayo. At maraming salamat pala sa lahat ng suporta na ginagawa nyo sa channel ko. Sana suportahan nyo lahat ng video natin at panoorin nyo rin. Mag-subscribe kayo para at saka kayo pindot ng bell natin para masubaybayan nyo lahat ng video natin mga katits. At saka medyo hapon na ay tayo na umuwi kasi hapon na mga katits. Maraming salamat pala sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat na mga katits, mga ka-hunter natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Yun lang, at dito na tayo at uwi na kami kasi medyo hapon na, alas 5 na kasi ito mga katits. Maraming salamat sa inyong lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa lahat ng suporta na ginagawa niyo sa akin. Thank you.